Napansin mo na ba na ang pinakamayamang tao sa kasaysayan ay hindi kailanman kailangan na patunayan ang anuman sa sinuman? Itinuro ni Solomon na ang pagiging mayaman ay hindi tungkol sa pagmamayabang, ngunit tungkol sa kakayahang linangin ang maingat, tahimik at may layuning kayamanan. Ang tunay na kasaganaan ay ipinanganak na malayo sa pansin sa likod ng isang makaharing pag-iisip na bumubuo ng yaman nang hindi nakakakuha ng pansin. Ito ang tiyak na karunungan sa pananalapi na nagpapabago sa isang ordinaryong tao sa isang tunay na tahimik na milyonaryo. Bagamat napakaraming nalulunod sa pagpaparangal sa pananalapi at sa pangangailangang magmukhang mayaman, ang matalino ay tumatahak sa ibang landas. Ang landas ng hindi nakikitang kayamanan, proteksyon ng asset at katalinuhan sa pananalapi na humahantong sa kalayaan sa pananalapi at kaunlaran sa pamamagitan ng karunungan. Paano kung nag-aaksaya ka ng mga taon ng iyong buhay dahil lamang sa walang nagpakita sa iyo na ang yaman na walang pagpapakita ay ang lihim na iniwan ni Solomon na nakatago sa mga salawikain? Ilang beses mo nang binaliwala ang mga simpleng prinsipyo dahil sa kakulangan ng patnubay, nang hindi mo namamalayan na naroon ang susi sa pagyaman ng walang maliwanag na pagsisikap. Ngayon ay mauunawaan mo kung paano ang karunungan ng mga ninuno ay nagpapakita ng isang praktikal na paraan upang makaipon ng mga ari-arian, maiwasan ang utang at bumuo ng henerasyong kayamanan nang hindi na kailangang ipagmalaki ito. Ang video na ito ay isang tawag sa mga nagnanais na lumakad sa gitna ng mga hari habang namumuhay ng simple. Kung ilalapat mo ang itinuro ni Solomon tungkol sa tahimik na kaunlaran, ang iyong buhay pinansyal ay maaaring magbago ng husto at permanente. Manatili sa akin dahil sa bandang huli makikita mo ang mapa na ginamit ng matatalinong tao sa loob ng milenya upang umunlad sa katahimikan. Isang mapa na nasa harap mo mismo, ngunit walang sinuman ang nakapagpaliwanag sa iyo. Kapag ang isang tao ay patuloy na nagsisikap na patunayan sa mundo na mayroon silang higit pa sa aktwal na pag-aari nila, hindi maiiwasang maging alipin sila ng kanilang sariling imahe. Nagbabala na si Solomon na ang mga palalo ay magpapakumbaba at ngayon ay makikita natin ang propesiya na ito na paulit-ulit sa personal na pananalapi ng isang henerasyong lasing sa pinansyal na pagmamayabang. Ang mga pagbabayad ng installment sa mga sasakyan, impromptu na biyahe at marangyang hapunan ay nagiging marupok na maskara na nagtatago ng malalim na mga utang at isang pusong hindi mapakali. Ang vanity ay lumilikha ng nakakapagod na gawain kung saan ang pagpapakitang mayaman ay higit na mahalaga kaysa sa pagbuo ng kayamanan ng may layunin. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa mga pinili mong ginawa? Ito ang pinakatahimik na bitag, gumagastos upang mapabilib habang tahimik na dumudugo ang iyong mga bulsa. At sa kaibahang ito, nagsisimula ang paglalakbay ng karunungan sa pananalapi, isang paglalakbay na kakaunti ang handang harapin. Kung titingnan mo ang social media, tila lahat ay nabubuhay ng isang perpektong buhay, puno ng mga tagumpay at kasaganaan. Ngunit alam ni Solomon na ang kislap ng mga anyo ay parang singaw. Ito ay umiral sandali at pagkatapos ay mawawala. Ang mindset ng kayamanan ay hindi nagmumula sa isang pagnanais na ipakita, ngunit mula sa hindi nakikitang disiplina sa pananalapi. Marami ang nagnanais ng agarang pakiramdam ng pagiging hinahangaan, ngunit binabaliwala ang mahabang daan patungo sa pagbuo ng kayamanan. Ang simple at maunlad na buhay na pinahahalagahan ng mga sinaunang tao ay napalitan ng karera para sa pagpapatunay. Ilang beses mo nang sinubukang ipakita ang isang bagay na sa kaibuturan hindi mo kayang panindigan. Ang pagpaparangal sa pananalapi
ay isang pasanin na tumatagal sa loob ng maraming taon at kakaunti ang nakakaalam kung gaano ito nakakulong sa kaluluwa. At ito ay sa puntong ito na ang maingat na kayamanan ay nagsisimulang maging hindi lamang isang pagpipilian, ngunit isang espiritual na pangangailangan. Naunawaan ng mga sinaunang pantas, kasama na si Solomon mismo, na ang malalaking pagbagsak ay nagsisimula sa maliliit na pagpapakita ng pagmamataas. Ang pagpapakitang tao sa pananalapi ay hindi nagdudulot ng banal na proteksyon, hindi bumubuo ng isang pamana at hindi nagdudulot ng kalayaan ng hindi nagpapakilala. Isa lamang itong modernong pagbabalat kayo para sa emosyonal na kawalan ng kapanatagan. Sa likod ng mga pangmatagalang plano sa pagbabayad at napalaki na mga pamantayan ay may tahimik na sakit, ang desperadong pagtatangka na patunayan ang halaga. Ngunit ang tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ipinapakita, ngunit sa kung ano ang naipon ng hindi nakakakuha ng pansin. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago sa iyong relasyon sa pera? Inaanyayahan ka ng sinaunang karunungan na obserbahan kung saan ka dinadala ng iyong mga pagpipilian at kung ano ang ibinubunyag nito tungkol sa iyong puso. At ang pagmuni-muni na ito ang nagbibigay daan para sa isang bagay na mas malaki. Ang kasalukuyang henerasyon ay nabubuhay sa isang galit na paghahanap para sa pagkilala, na para bang ang bawat pagbili ay isang sigaw para sa pag-apruba. Ngunit itinuro na ni Solomon na ang mga mata ay hindi nasisiyahan, palagi silang maghahangad ng higit pa. Ang bitag ng walang kabuluhan ay tiyak na ito. Habang sinusubukan mong magmukhang mayaman, lalo kang nagiging mahirap sa espiritual at pinansyal. Ang cycle na ito ay lumilikha ng isang napalaki, hindi matatag na buhay, depende sa palakpakan. Ang tahimik na mamumuhunan, gayunpaman, ay umiiwas sa emosyonal na labirint na ito sa pamamagitan ng pagtutuon sa espiritual at material na kayamanan na lumalago ng walang kagalakan. Ilang beses mo nang binaliwala ang lumang payong ito nang hindi mo namamalayan. Ang mapagpakumbaba at mayamang buhay ay isang makitid ngunit ligtas na landas. At ito ay tiyak na sa puntong ito na ang di nakikitang kayamanan ay nagsisimulang ihayag ang kapangyarihan nito. Ang katotohanan ay ang pagpapakitang mayaman ay kumonsumo ng enerhiya, nagnanakaw ng oras at sumisira sa katalinuhan sa pananalapi. Ang pagiging mayaman ng tahimik, gaya ng itinuro ni Solomon, ay nangangailangan ng lakas ng loob, kaunawaan, at isang matalinong puso na pumipili ng pangmatagalan. Kaya naman maraming nag-iipon ng utang kung maaari silang mag-ipon ng mga ari-arian. Ang pagpaparangal sa pananalapi ay isang pader na naghihiwalay sa marami sa kalayaang pinansyal na kanilang ninanais. Gayunpaman, isa lamang sa mga simulain ni Solomon ay sapat na upang simulan ang pagwasak sa pader na iyon. Paano kung maaari mong muling isulat ang iyong relasyon sa pera simula ngayon? Ang pagmuni-muni na ito ay nagbubukas ng pinto sa susunod na hakbang, kung saan ang landas ng mga tunay na pantas ay nagsisimulang lumitaw. Manatili sa akin dahil ngayon ay mauunawaan mo kung ano ang tunay na pinagkaiba ng mga mukhang mayaman sa mga tunay na maunlad. Habang marami pa rin ang nakulong sa ilusyon ng pagpapakitang maunlad, ang tunay na matalino ay lumalakad sa kabilang direksyon. Pinipili nila ang hindi nakikitang kayamanan. Ang konseptong ito na makikita sa mga kawikaan ni Solomon ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa panloob na lakas, autonomiya at banal na proteksyon. Ang tunay na mayaman ay hindi kailangang patunayan ng anuman dahil alam nila ang halaga ng pagpapasya. Nauunawaan nila na ang maingat na kayamanan ay lumilikha ng seguridad, katatagan at kapayapaan ng isip.
Ilang beses mo na bang hinangaan ang isang taong simple, ngunit may buhay na umaapaw sa kaayusan at layunin? Ito ang silent sign ng isang wealth mindset na hindi naghahanap ng palakpakan. At sa katahimikang ito, nagsisimulang umunlad ang kaunlaran. Ang simple at masaganang buhay ay isang kayamanan na pinuri ni Solomon dahil hindi tulad ng mababaw na ningning, ito ay itinayo sa matibay na pundasyon. Ang tunay na mayayamang tao ay mas pinipiling hindi napapansin dahil alam nila na ang pagpapasikat ay nagbubukas ng mga pinto sa emosyonal na panghihimasok, hindi nararapat na mga kahilingan at inggit. Kaya naman simple lang silang manamit, matahimik na namumuhay at naglilinang ng mga ugali na walang nakikita. Ang proteksyon sa yaman ay nagsisimula sa pag-uugali, hindi sa material na pag-aari mismo. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob ng 7 araw, gaano karaming mga distraction ang magugunaw? Ang di nakikitang kayamanan ay isang espiritual at pinansyal na kalasag laban sa lahat ng bagay na sumusubok na magpahina sa iyo. Napansin ni Solomon na ang karunungan ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong. Katulad nito, ang tunay na mayaman ay hindi humihingi ng atensyon. Namumuhunan sila, nagtatayo at nagpoprotekta sa kanilang mga ugat. Ang tahimik na mamumuhunan ay hindi nababahala sa kung ano ang iniisip ng mundo sa kanila, ngunit sa pamana na kanilang iiwan para sa kanilang mga anak at apo. Ito ang esensya ng generational wealth, katahimikan, pasensya at pananaw. Ang tahimik na kasaganaan ay parang punong nakatanim sa matabang lupa, dahan-dahang tumutubo ngunit malakas. Ilang beses ka nang nakakita ng isang ordinaryong tao, halos hindi nakikita, gumagawa ng mga galaw na walang nagkokomento. At pagkaraan ng mga taon, naging sanggunian ng taong iyon, iyan ang kapangyarihan ng nakatagong kayamanan. Ang di nakikitang kayamanan ay isa ring sagot sa modernong pagkabalisa. Ang mga patuloy na nagsisikap na magmukhang mayaman ay laging nagdadala ng takot na matuklasan. Ngunit ang mga nagtatayo ng may karunungan ay namumuhay ng magaan dahil ang kanilang buhay ay hindi nakasalalay sa mga maskara. Itinuro ni Solomon na ang mga nag-iimbak ng kaalaman ay may kalamangan kaysa sa mga nagpapakita ng lakas. At ito ay direktang naaangkop sa personal na pananalapi. Habang ang ilan ay gustong makita, ang matalino ay gustong umunlad. Ang kalayaan sa pananalapi ay ipinanganak mula sa katahimikang ito na hindi kailangang ipahayag. Ilang beses mo nang binaliwala ang payong ito dahil hindi mo naintindihan ang lalim nito. Ang di nakikitang kayamanan ay ang nagpapabago sa mga tagapaglingkod ng mga anyo sa mga hari ng layunin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagmamataas at hindi nakikitang kayamanan ay ang parehong pagkakaiba sa pagitan ng pagmamataas at karunungan. Ang isa ay naghahangad na mapansin, ang iba ay naghahangad na gabayan ng Diyos. Ang landas ng matalino ay maingat dahil naiintindihan nila na ang pagkakalantad ay umaakit ng panganib habang ang katahimikan ay umaakit ng kasaganaan. Sa puntong ito na ang mga simulain ni Solomon ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag, ang mga namumuhay ng payapa sa kanilang sariling mga puso ay hindi kailangang patunayan ang anuman sa mundo. At tiyak dito, sa matabang lupang ito ng katahimikan na ang susunod na hakbang ay lumilitaw ng malinaw, ang pag-unawa sa espiritual na kaibahan sa pagitan ng mga mukhang mayaman at ng mga tunay. Manatili sa akin sapagkat ngayon ay lumalalim ang paghahayag. Kapag napagmasdan natin ang pagkakaiba ng mga mukhang mayaman at ng mga tunay na maunlad, nakikita natin ang isang kaibahan na napakalalim kung kaya't tatawagin ito ni Solomon na paghahati sa pagitan ng mga hangal at ng matalino. Si Mike, ang taong may mataas na kita,
ay nabubuhay na napapaligiran ng karangyaan, ngunit nagdadala ng isang hindi mapakali na kaluluwa, hindi nababayarang mga bayarin at isang buhay na pinananatili ng pagkabalisa. Kinakatawan niya ang modernong simbolo ng pagpaparangal sa pananalapi. Maraming kinang sa labas, maliit na katatagan sa loob. Si Sarah, sa kabilang banda, sa kanyang simpleng buhay at lumalaking kayamanan, ay nagtataglay ng kapayapaan sa loob na hindi nangangailangan ng pagpapatunay. At kung si Solomon ay nakatayo sa harap ng dalawang ito ngayon, saang panig niya sasabihin ang iyong sandalan? Ang kwento ni Mike ay ang perpektong larawan ng isang kaisipan na nakakalito sa hitsura sa kasaganaan. Ipinagmamalaki niya ang mga kotse, biyahe at tagumpay, ngunit lahat ay pinunduhan, lahat ay nakasalalay sa susunod na sweldo, lahat ay marupok. Ito ay isang buhay na binuo sa buhangin, handang gumuho sa kaunting simoy ng hangin. Tatawagin ito ni Solomon na ilusyon ng walang kabuluhan, ang desperadong hangarin na makita habang ang puso ay nananatiling walang laman. Ilang beses ka nang nahulog sa parehong siklo, sinusubukang patunayan ang isang bagay sa isang tao na hindi man lang pinansin. Ang taong broke rich ay nabubuhay na nakakulong sa mismong imahe na kanilang nilikha. At hindi nila namamalayan, nilalayo nila ang kanilang mga sarili sa kalayaang pinansyal na kanilang ninanais. Sinusundan ni Sarah ang kabaligtaran na landas. Siya ang buhay na sagisag ng hindi nakikitang kayamanan. Wala tungkol sa kanya ang nakakakuha ng pansin, wala tungkol sa kanyang pag-iyak para sa palakpakan. Gayunpaman, ang kanyang net worth ay lumalaki, ang kanyang pinansyal na disiplina ay umuunlad, ang kanyang buhay ay gumagalaw ng may katatagan. Siya ang tatawagin ni Solomon na mabait. Isang taong nagtatayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato. Isang taong nakauunawa na ang kasaganaan na may karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang anyo. Ang tahimik na mamumuhunan ay nabubuhay ng eksakto tulad nito, sa kapayapaan, mulat, protektado. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob ng 7 araw, ilang bahagi ng iyong buhay ang magbabago. Ang kaibahang ito ay nagpapakita ng katotohanan na hindi binabaliwala ng marami. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang binibili ng isang tao, ngunit sa kung ano ang pinananatili ng isa. Si Mike, sa kanyang napalaki na buhay, ay isang bilanggo ng kanyang sariling mga pagpipilian. Si Sarah, sa kanyang simple at maunlad na buhay, ay malaya. Ang kalayaang ito ay hindi nagmumula sa pera, ngunit mula sa milyonaryo na pag-iisip na pinapurihan ni Solomon. Ang katalinuhan sa pananalapi ay hindi ipinanganak mula sa kita, ngunit mula sa kamalayan. Ang mga nabubuhay na sinusubukang humanga ay umaani ng pagkabalisa. Ang mga nabubuhay na nag-iipon ng mga ari-arian ay umaani ng seguridad. Ito ang dahilan kung bakit ang espiritual na kaibahan sa pagitan ng dalawang archetype na ito ay napakalakas. Ang isa ay nabubuhay para sa mundo, ang isa ay nabubuhay para sa layunin. Sa mas malalim na pag-aaral natin sa pagkakaibang ito, napagtanto natin na ang broke rich ay palaging nasa bingit ng pagbagsak, habang ang tahimik na milyonaryo ay halos hindi nakikita. Si Sarah ay kumakatawan sa tahimik na kasaganaan. Mike, ang bilangguan ng mga pagpapakita. At sa pagkakaibang ito, nagsisimula tayong maunawaan kung bakit labis na pinahahalagahan ni Solomon ang pagiging mahinhin, kahinhinan at nakatagong kayamanan. Ang mga lumalakad sa katahimikan ay nag-iipon ng lakas. Ang mga naghahanap ng palakpakan ay nag-iipon ng kahinaan. At tiyak na ang kahinaang ito ang humahantong sa atin sa susunod na hakbang kung bakit ang pag-iwas sa pagkakalantad ay napakalakas na prinsipyo sa sinaunang karunungan. Manatili sa akin dahil ngayon ay pumapasok tayo sa mas malalim na teritoryo. Kapag pumasok tayo sa larangan ng pagkamahinhin,
napagtanto natin na hindi kailanman iniugnay ni Solomon ang kayamanan sa visibility. Sa kabaligtaran, itinuro niya na ang lakas ng isang tao ay nakasalalay sa kung ano ang hindi nakikita ng sinuman. Ang mga dakilang dinastiya, parehong sinaunang at modernong, ay palaging nauunawaan na ang labis na pagkakalantad ay nagbubukas ng mga pintuan sa inggit, pag-atake at pagkalugi. Pinoprotektahan, pinapanatili at pinalalawak ng nakatagong kayamanan. Ang nagkukubli sa walang kabuluhan ay nakasumpong ng karunungan, nagiging mahina ang mga naghahanap ng atensyon. Ilang beses mo nang inilantad ang iyong sarili ng higit sa dapat mong gawin. At pagkatapos ay napagtanto na may halaga ito sa iyo? Ang prinsipyong ito ay napakalalim kung kaya't itinuring ito ni Solomon bilang isang espiritual na batas. Ang pagpapakita ng pananalapi ay umaakit ng mas maraming panganib kaysa sa paghanga. Kapag ang isang tao ay nagpapakita ng labis, nakakaakit ito hindi lamang ng atensyon ng mga usyoso, kundi pati na rin ng mga naiinggit at oportunista. Noong sinaunang panahon, tiyak na itinago ng mga hari ang kanilang mga kayamanan upang maiwasan ang mga kaaway na matuklasan ang kanilang mga kahinaan. Ngayon, ang lohika ay pareho. Ang mga labis na naghahayag ng kanilang mga kita ay nawawalan ng proteksyon sa asset at kapayapaan ng isip. Ang maingat na kayamanan ay nagsisilbing isang hindi nakikitang kalasag na pinapanatili ang iyong buhay na malaya mula sa mga salungatan at panlabas na mga inaasahan. At kung ilalapat mo ito sa loob ng 7 araw, ilang problema ang mawawala. Alam ng matatalinong tao na ang tahimik na kapangyarihan ay mas malakas kaysa ipinakitang kapangyarihan. Hindi na kinailangan ni Solomon na ipahayag ang kanyang kadakilaan. Kitang-kita ito sa karunungan na taglay niya. Katulad nito, ang isang taong nag-iipon ng kayamanan ay tahimik na nagtatayo ng isang matibay na pundasyon na walang nakakapansin hanggang sa huli na upang tanungin ito. Ang tahimik na mamumuhunan ay nabubuhay ng ganito, nag-iipon ng mga ari-arian nang hindi nakakakuha ng pansin, nagpapatibay sa kanilang mga haligi, nagpapanatili ng simple at maunlad na buhay. Madiskarte ang katahimikang ito. Ginagarantiyahan nito ang kalayaan sa pananalapi, seguridad at autonomiya. Ang ingay ay nagnanakaw lamang ng enerhiya. Sa kabilang banda, ang pagkakalantad ay lumilikha ng hindi makatotohanang mga inaasahan. Ang mga nakasanayan na sa palakpakan ay nagiging dependent dito. Ang mga palaging nasa spotlight ay kailangang mapanatili ang kanilang pagganap, mapanatili ang kanilang ningning, alagaan ang kanilang imahe. At ito ay magastos, pinansyal, emosyonal at espiritual. Itinuturo ng sikolohiya ng kayamanan na ang mga hindi kumukontrol sa kanilang imahe ay nagiging alipin nito. Sasabihin ni Solomon na siya na namamahala sa kanyang sariling espiritu ay mas makapangyarihan kaysa sa mga sumasakop sa mga lungsod. Ilang beses mo na bang sinubukang magmukhang malakas kapag sa totoo lang pagod ka na? Nabubulok ang pagkakalantad dahil nangangailangan ito ng patuloy na patunay. Pinoprotektahan ng katahimikan dahil wala itong hinihingi. Kaya naman napakaraming dinastya ang umunlad sa mga anino. Naunawaan nila ang halaga ng invisibility, prudence at strategy. Ang kayamanan na walang pagkakalantad ay hindi lamang isang pinansyal na pagpipilian, ngunit isang espiritual na paninindigan na nag-iingat sa puso mula sa walang kabuluhan at pagmamataas. Kapag namumuhay ka ng simple, walang humahatol sa iyo. Kapag namumuhay ka ng marangal, may inaasahan ng lahat sa iyo. At tiyak na ang panggigipit na ito ang naghahatid sa atin sa susunod na punto. Bakit nananatiling tahimik ang mayayaman at anong mga espiritual na pundasyon ang nagpapatibay sa postura na ito? Manatili sa akin dahil ngayon ay mauunawaan mo ang malalim na luhika sa likod ng lumang pag-uugaling ito.
Kapag sinisiyasat natin ang puso ng karunungan ni Solomon, napagtanto natin na ang katahimikan ay hindi lamang pagiging maingat, ito ay isang espiritual at pinansyal na diskarte. Naunawaan ng mga sinaunang tao na kapag hindi gaanong nagpakita ang isang tao, mas nagiging mahina sila. Ang unang dahilan ay simple at malalim. Ang mga nagpapakita ng maliit ay may maliit na utang. Kapag namumuhay ka ng maingat, walang humihingi ng anuman sa iyo, walang lumusob sa iyong espasyo, walang sumusubok na agawin kung ano ang sa iyo. Sa panahon ng mga hari, ang pagtatago ng mga kayamanan ay isang bagay ng kaligtasan. Ngayon, ang proteksyon ng asset na ito ay nananatiling mahalaga. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, sasabihin niya bang masyado mong inilalantad ang iyong sarili? Ang pangalawang dahilan ay mas makapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ay kalayaan, hindi palakpakan. Sinabi ni Solomon na ang isang matalinong tao ay hindi nagsisikap na pahangain ang mga mangmang dahil alam niyang ito ay magastos sa lahat ng paraan. Ang mga kailangang magpakita ng kayamanan ay nagiging alipin sa tingin ng iba. Ang mga namumuhay ng maingat na kayamanan ay nakakaranas ng kagaanan, autonomiya at kasaganaan na may karunungan. Ang pagpapakitang tao sa pananalapi ay nakakasira sa kaluluwa dahil lumilikha ito ng emosyonal na pag-asa. Ang tahimik na kasaganaan sa kabilang banda ay nagpapalakas sa matalinong puso na nagpapahintulot sa iyo na sumulong ng hindi nagdadala ng bigat ng mga inaasahan. Ilang beses ka nang humingi ng pag-apruba at inilalayo ka nito sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang ikatlong dahilan ay nagpapakita kung bakit maraming mayayamang tao ang mas gustong lumakad sa gitna ng karamihan ng hindi napapansin, seguridad. Kapag ang isang tao ay nakakakuha ng masyadong maraming atensyon, sila ay nagiging target, isang target ng mga kahilingan, inggit, hinihingi at pagmamanipula. Nagbabala si Solomon na ang maingat ay nakakakita ng panganib at nagtatago. Ang tanga ay nagpapatuloy at nagdurusa sa mga kahihinatnan. Sa pagsasagawa, ang mga nagpapakita ng kayamanan ay nakakaakit kung ano ang pinakakinatatakutan nila. Mga taong sinusubukang samantalahin ang kanilang nakamit. Ang hindi nakikitang kayamanan ay parang silent wall na nagpoprotekta sa iyong kapayapaan at sa iyong mga ari-arian. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob ng 7 araw, anong uri ng kapayapaan ang lalabas sa iyong buhay? Ang 3 dahilan na ito ay magkakaugnay bilang mga haligi ng pag-iisip ng isang milyonaryo: pagpapasya, kalayaan at seguridad. Binubuo nila ang tinatawag nating nakatagong kayamanan kung saan ang bawat desisyon ay ginagabayan ng sinaunang karunungan, hindi mga modernong impulses. Alam ni Solomon na ang puso ng tao ay marupok at madaling malinlang ng pangangailangan ng pagsang-ayon. Kaya naman, itinuro niya na ang pagbabantay sa sariling buhay ang unang paraan para umunlad. Ang mga patuloy na naghahanap ng atensyon ay umaakit ng mga bagyo. Ang mga namumuhay sa katahimikan ay umaakit ng mga pagpapala. Ang sikolohiya ng kayamanan ay nagpapatunay sa sinabi ng Biblia sa loob ng milenya. Ang tahimik na kapangyarihan ay tunay na kapangyarihan, at ito ay tiyak sa hangganan na ito sa pagitan ng karunungan at diskarte na ang susunod na punto ay magsisimulang magkaroon ng hugis. Dahil ang pag-unawa sa mga dahilan ng katahimikan ay walang silbi kung hindi mo alam kung paano ito isabuhay. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag natutunan mong ilapat ang mga pangunahing kaalaman na ito araw-araw sa iyong gawain, sa iyong mga pagpipilian, sa mga gawi na humuhubog sa iyong hinaharap. Ngayon, papasok tayo sa teritoryo ng disiplina sa pananalapi, kung saan inihayag ni Solomon hindi lamang ang bakit, ngunit ang paano.
Manatili sa akin dahil ang susunod na hakbang ay nagpapakita ng eksaktong mga gawi na nagpapaiba sa mga nagnanais ng kaunlaran mula sa mga talagang nakakamit nito. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nagkataon lamang, ngunit mula sa matatag na ugali na inuulit araw-araw tulad ng itinuro ni Solomon. Ang disiplina ng nakatagong kayamanan ay nagsisimula sa isang simple ngunit nagbabagong desisyon, pag-abandona sa pagmamayabang. Kapag huminto ka sa paggastos para magmukhang mayaman at nagsimulang mabuhay upang bumuo ng kayamanan, may magbabago sa loob mo. Ang iyong puso ay nakahanay sa karunungan sa pananalapi at ang iyong buhay ay pumapasok sa landas ng pagkamaingat. Ilang beses ka nang bumili ng isang bagay para lang mapabilib at pagkatapos ay napagtanto na hindi ito nagdulot sa iyo ng kapayapaan. Sa puntong ito nagsisimulang umusbong ang tahimik na kaunlaran. Ang pag-iipon ng mga ari-arian at pagputol ng utang ay ang pangalawang ugali na humuhubog sa landas tungo sa maingat na kayamanan. Walang kalayaan sa pananalapi kung walang kaayusan. Bawat utang na inalis ay isang kadena na sira. Bawat asset na nakuha ay isang binhing itinanim. Tinawag ni Solomon ang kasipagan na ito ang patuloy na pangangalaga sa kung ano ang inilalagay ng Diyos sa iyong mga kamay. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob ng 7 araw, ilang mga hindi kinakailangang pasanin ang mawawala sa iyong buhay. Ang pagbuo ng kayamanan ay ipinanganak mula sa tahimik na pagkakapare-pareho, ang pang-araw-araw na pagpipiliang ito upang palakasin ang hinaharap sa halip na magpakain ng mga panandaliang walang kabuluhan. Ang isa pang haligi ng nakatagong kayamanan ay ang pagpapanatili ng katahimikan tungkol sa sariling mga ari-arian. Alam ni Solomon na ang dila ay may kapangyarihang bumuo o magwasak at pagdating sa pera, ang katahimikan ay isang espiritual na sandata. Ang labis na pakikipag-usap ay nagdudulot ng inggit, mga inaasahan at kahit na nagbubukas ng mga hindi gustong pinto. Ang tahimik na mamumuhunan, gayunpaman, ay nagpoprotekta sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado sa kanilang mga tagumpay. Naiintindihan nila na ang hindi nakikitang yaman ay protektadong kayamanan. Ilang beses ka nang nagbahagi ng isang bagay ng napakaaga na nagdudulot ng mga problema. Ang katahimikan ay nagpapanatili hindi lamang sa pitaka kundi pati na rin sa puso. Ang pag-automate ng paglago ay ang ugali na nagbabago ng intensyon sa pagiging pare-pareho. Mga automatikong pamumuhunan, tuloy-tuloy na kontribusyon, naka-schedule na pagbabayad. Lahat ng ito ay lumilikha ng disiplina na hindi nakadepende sa mga emosyon ng araw. Itinuro ni Solomon na ang matalinong tao ay naghahanda ng kanyang kamalig bago ang pag-aani dahil ang kasaganaan ay hindi bunga ng mga simbuyo kundi ng pagpaplano. Ang mga lumikha ng sistemang ito ay namumuhay ng may higit na kapayapaan ng isip dahil alam nila na ang kanilang espiritual at material na kayamanan ay lumalaki kahit na sila ay tahimik. Ang isang simple at masaganang buhay ay isinilang mula sa hindi nakikitang pananatili. Sa wakas, ang pananatiling mapagpakumbaba kahit na dumarami ang kayamanan ay ang sukdulang selyo ng kasaganaan sa pamamagitan ng karunungan. Ang kababaang loob ang pumipigil sa pagmamataas na sirain ang iyong binuo sa sobrang pagsisikap. Nagbabala si Solomon na ang pagmamataas ay nauuna sa pagbagsak at ito ay kumakapit sa mga hari gayon din sa mga namumuhunan. Ang mga nagpapanatili ng matalinong puso ay hindi mawawala sa kinang ng pera dahil alam nila na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa Diyos. At tiyak na ang pagpapakumbaba na ito ang nagbubukas ng daan tungo sa pinakamalaking labanan ng paglalakbay sa pananalapi. Pagharap sa pagkakasala, mga inaasahan at emosyonal na mga panggigipit na bumangon kapag nagsimula kang umunlad. Manatili sa akin
Dahil ngayon tayo ay pumapasok sa di nakikitang digmaan na maraming mayayaman ang natatalo ng hindi namamalayan. Kapag ang isang tao ay nagsimulang umunlad ng tahimik, hindi maiiwasang pumasok sila sa isang labanan na kilala ni Solomon. Ang emosyonal na digmaan laban sa pagkakasala, panggigipit at mga inaasahan ng iba. Habang lumalaki ang kanilang kayamanan, lumilitaw ang mga tao na nagtatanong, nagsasaad, humihingi at kahit na nagmamanipula. Ang tahimik na kasaganaan ay umaakit ng pansin at marami sa mga sulyap na iyon ay hindi mabait. Sinabi ni Solomon na ang labis na mapagbigay ay nauubos ang kanilang sarili dahil ang mga nagbibigay ng higit sa kanilang makakaya ay nawawalan lamang ng pera kundi pati na rin ng kapayapaan. Ilang beses mo na bang sinabing oo kapag gusto ng puso mong tumanggi? Ito ang unang magnanakaw ng kayamanan. Ang pagkakasala ay nagkukunwari bilang kabaitan. Ang pinakakaraniwang parirala sa banayad na digmaang ito ay, nagbago ka na. Ito ay puno ng paghuhusga at damdamin, sinusubukang papaniwalain ka na ang pag-unlad ay isang pagkakamali. Ngunit nagbabala si Solomon na maingat na pinipili ng matalinong tao kung saan siya maghahasik dahil hindi lahat ng lupa ay mataba. Marami ang humihingi ng tulong hindi dahil kailangan nila, kundi dahil nakasanayan na nilang bitbitin. At kung nag-apply ka ng discernment sa loob ng 7 araw, ilang relasyon ang makikita mo ng malinaw. Ang mga inaasahan ng iba ay nagiging isang bilangguan kapag hindi mo alam kung paano magtakda ng mga hangganan. Ang di nakikitang kayamanan ay nangangailangan ng emosyonal na lakas, hindi lamang ng katalinuhan sa pananalapi. Isa pang emosyonal na dagok ang dumarating kapag sinabi ng pamilya at mga kaibigan, maaari kang tumulong para sa pamilya iyon. Ang katotohanan ay itinuro ni Solomon na ang bawat tao ay dapat magdala ng kanilang sariling pasanin. Ang paglalagay ng responsibilidad ng ibang tao sa iyong mga balikat ay maaaring sirain ang mga taon ng pagbuo ng kayamanan. Maraming mayayamang tao ang nabangkarote hindi dahil sa maling pamamahala, kundi dahil pinapayagan nilang ubusin ng emosyonal na pagmamanipula ang kanilang mga naipon. At ilang beses mo naramdaman na obligado kang tulungan ang isang taong umuulit ng parehong pagkakamali? Ang cycle na ito ay humahadlang sa paglaki at nakakasira sa puso. Itinuturo ng sinaunang karunungan ang panganib ng emosyonal na web na ito. Mayroon ding hindi nakikitang bigat ng paghahambing. Kapag ikaw ay umunlad, ang ilan sa iyong paligid ay nagsisimulang sukatin ang iyong mga nagawa, ang iyong paggasta at maging ang iyong bawat kilos. Ang puso ng tao ay marupok sa harap ng inggit at alam ito ni Solomon nang sabihin niyang ang inggit ay nabubulok ng mga buto. Ang panggigipit upang matugunan ang mga inaasahan ng iba ay nagbabago ng kalayaan sa pananalapi sa emosyonal na pagkabihag. Kaya naman, ang matatalinong tao ay nagtatago, namumuhay ng maingat at umiiwas sa pagkakalantad. Sa isang simple at masaganang buhay, nahanap nila ang banal na proteksyon at balanse. Ilang beses mo nang binaliwala ang babalang ito at napagod ang iyong sarili sa pagsisikap na pasayahin ng iba. At ito ay sa emosyonal na larangan ng digmaan na ang nakatagong kayamanan ay nagpapakita ng tunay na halaga nito. Pinoprotektahan nito hindi lamang ang iyong mga ari-arian, kundi pati na rin ang iyong kaluluwa. Ang tahimik na milyonaryo ay hindi tumatakas mula sa pagiging makasarili, ngunit dahil sa karunungan, naiintindihan niya na ang kanyang misyon, ang kanyang kapayapaan at ang kanyang layunin ay kailangang protektahan mula sa hindi makatarungang mga kahilingan. Sasabihin ni Solomon na sino mang nagbabantay sa kanilang puso ay nagbabantay sa kanilang buhay. At iyon mismo ang humahantong sa atin sa susunod na hakbang,
Pag-unawa kung paano ibahin ang lahat ng karunungan na ito sa mga praktikal na desisyon na humuhubog sa isang matatag na kapalaran sa pananalapi. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Sa kabaligtaran, nakarating na tayo ngayon sa paghahanda para sa huling paghahayag. Sa ngayon, maaaring napagtanto mo na ang tunay na kasaganaan ay hindi isang patutunguhan. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon. Si Solomon, kasama ang lahat ng kanyang sinaunang karunungan, ay palaging nagtuturo sa isang simple ngunit malalim na landas. Ang kasaganaan ay unang ipinanganak sa puso, pagkatapos ay sa mga pagpipilian. At ngayon tatanungin kita, ilang mga pagpipilian ang nagawa mo ng walang karunungan? Ilang beses mo nang ipinagpalit ang pagbuo ng kayamanan para sa isang panandaliang salpok? Ilang beses mo na bang natagpuan ang iyong sarili na nabubuhay bilang isang lingkod? Nang tinawag ka ng Diyos upang mag-isip na parang isang hari? Ang buhay sa pananalapi ay hindi nagbabago kapag kumikita ka ng mas malaki. Ngunit kapag sinimulan mong makita sa espiritual na mga mata kung ano ang dating tiningnan mo lamang bilang mga numero. Pag-isipan ito, gaano karaming utang ang naipon mo sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga lumang prinsipyo ng pagkamaingat. Ilang relasyon ang naubos ang iyong enerhiya dahil hindi mo alam kung paano magtakda ng mga hangganan. Kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga desisyon? Itinatayo mo ba ang iyong bahay sa ibabaw ng bato o sa buhangin ng pagpaparangal? Ang pagmumuni-muni na ito ay hindi para sisihin ka, ngunit para gisingin ka. Dahil ngayon, alam mo na may layunin ang kayamanan. Ang yaman ng Biblia ay umiiral. Ang isang makaharing pag-iisip ay umiiral. At ito ay maaabot ng mga naghahanap ng karunungan bago maghanap ng mga numero. Ang tunay na kaunlaran ay nangyayari kapag ipinagpalit mo ang mga salpok para sa disiplina, mga panggigipit para sa layunin, walang kabuluhan para sa pangitain. Nabubuhay ka ba para mag-ipon o mag-iwan ng legacy? Gumagawa ka ba ng isang bagay na walang hanggan o nangongolekta lang ng mga ilusyon? Tandaan, ang tahimik na kasaganaan ay hindi tungkol sa pagtatago ng kayamanan, ngunit tungkol sa pagprotekta sa iyong puso. Hindi ito tungkol sa pagtanggi ng pera, ngunit tungkol sa paglalagay ng bawat desisyon sa pananalapi sa ilalim ng liwanag ng karunungan ng Diyos. Ang kayamanan na walang layunin ay walang kabuluhan. Ang kayamanan na may layunin ay isang pamana. At ngayon mayroon kang pagkakataong magpasya kung alin sa dalawang landas na ito ang nais mong sundan para sa susunod na ilang taon ng iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, kung naniniwala ka na ang karunungan ni Solomon ay ang pinakatiyak na landas sa pag-unlad ng may balanse at layunin. Pagkatapos ay mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampana at sundan ng mga paparating na video. Dito, ang bawat pagtuturo ay idinisenyo upang itaas ang iyong katalinuhan sa pananalapi, palakasin ang iyong espiritu at takayin ka sa isang buhay ng tunay na kalayaan. At bago ka umalis, sagutin sa mga komento. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Isulat sa mga komento, ngayon ay pinipili kong umunlad sa katahimikan. Sa gayon, tayo ay magkasamang lumalakad sa karunungan ni Solomon.